Hello Team Authentic all over the world! We are still here in Hanoi, Vietnam. And in this episode, pupunta tayo sa ilan sa mga Instagrammable spots dito sa Hanoi. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubook naman kay Bayak Look, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Good morning, guys! Xin chào from Hanoi, Vietnam! Kamusta naman kayo dyan? So sama lang kayo sa amin because in this episode, pupunta tayo sa ilan sa mga sikat na Instagrammable spots here in Hanoi. At uunahin natin ang Train Street, guys. Alam niyo ba, guys, na ilang beses namin pabalik-balik dito sa Hanoi, pero ngayon lang namin siya pupuntahan. Yes! Since lagi na namin siya nakikita sa may Instagram, why not puntahan natin siya? So, lakad lang kami. Ang lakad ay ilan? 8 minutes na lang. 12 minutes na lakad. So, nakalakad na kami ng 4 minutes. 8 minutes na lang gugugulin natin from old quarters doon sa may accommodation natin. Pero, kung gusto nyong mag-grab, pwede. Nag-check ako. 80,000 dong, which is 180 pesos. Sayang din yun. Pero kung hindi caring maglakad, go nyo na yung Grab. Napaka-efficient ng Grab dito, madaling mag-book. So tara let! This is Hanoi's Crossing. Taray! Ang kanilang version ng Shibuyas Crossing. Charot, ako lang yung nagsabi nun. So ayan guys, so diba? Alam mo talaga nasa Vietnam ka na pag ito na yung vibe natin. At nakita nyo ba itong Starbucks na to guys? Papakita namin sa inyo. Look at this Starbucks! Ganda! Di ba? Sumabay siya sa architecture ng old quarter. Luma yung dating niya pero ang ganda ng design. Ayan. Dinig na natin ang busy street ng Hanoi. This is it. Mukhang eto na nga yun. Kami 11 minutes lang namin siyang nilakad. Taray, meron talagang ganun. Eto na yung famous na Train Street. Ay, oh. Ang ganda, oh. Meron pa talaga sila mga pa-designs. Kahit dito, oh. Ito yung itsura niya. Ayan. Meron sila ritong design. So tara, lakad lang tayo. Nakakaaliw siya guys. Ayan siya. Diba? Ang alam ko, may dumadaan pa rin naman mga trains dito. Buhay itong Riles na ito. Ganda oh guys. Oh. Talaga nilagyan nila ng mga designs. Ayan oh. Yung famous na lanterns na usually nakikita natin sa Hoi An. Meron din dito. And then ayan, syempre ang popular dito, yung chilling, kape-kape, ayan. And then marami na kagad sa inyo mag-offer para kumain sa kanila or magkape sa kanila. Daming tao. Diba? Lakad lang tayo. Oo, ang ganda siguro dito kapag kagabi dahil sa ilaw. Ayan siya, oh. Diba, oh, pagandahan talaga sila ng designs, guys. So, ayan, oh, meron pa siya dun sa taas. Diba? Ganda! So guys, tara na, experience na natin yung Riles. Ayan o, dito talaga kami dumaan sa gitna ng Riles. And then, tumiming tayo kasi it's 9:09. And then, nagtanong sa Enzo, anong oras daw dadaan yung train? 9:20. O, diba? Maabutan natin yung train. And then guys, ito yung sinasabi namin sa inyo na mahirap i-explain kung tutuusin guys ha, to be honest. Wala namang special dun sa lugar. As in, release lang siya. Tapos, naging maganda siyang tignan kasi yung mga paligid niya, nagkaroon ng mga restaurants, tapos pinaganda. Pero yun nga, release lang siya. Uy, may release din naman sa amin sa Sangandaan. Pero ang hindi nyo kasi ma-explain talaga, guys, yung vibe. Yun na talaga minsan yung pinupuntahan natin eh. Yung gusto mong ma-feel kung ano yung vibe doon sa may lugar na yun, na lagi mo lang nakikita. At saka nakakatuwa din yung mga
yung kung gaano kalikot yung mga imahinasyon ng mga taga dito. Kasi nilagyan taga nilang design, nilagyan nila ng art para mag-iba yung vibe ng lugar. Yeah, so pagandahan sila ng ng display. Contest. Tapos, oo, tapos paunahan sila kasi naglalakad kan dami sa yung mag-a-approach. So tara, try nga natin. Alam niyo bang hindi pa kami nakakapag-coffee na Vietnamese coffee. So dito talaga namin yung pinlano. Hanap na tayo ng spot natin. Sakto naman, umambon. Hintayin natin yung train. So, dito na lang tayo. Order na tayo. Coffee lang tayo. Kasi hindi pa nga kami nakakapag-Vietnamese coffee ni Enzo. So, ito yung kanilang menu. Sa akin, nakapili na kaagad ako. Gusto ko white coffee. Yung white coffee ay 55,000 BND. So, papiliin na natin si Enzo. Ito yung mga pagpipilian, guys. Black coffee, 40. Milk coffee, 45. Ay, milk coffee pala ako. Yan pala yung gusto ko. Coconut coffee, 60. And then, yung Vietnamese egg coffee special, 55. Pa nga ba ang ganap? Ready, photoshoot. Let's go. Ayan. Naku, Diyos ko, talikuran kami ni Chioy. Kere mo yan, bes. Ilaban natin to. Guys, ito na yung order natin. Ito yung sa akin, guys. So, ito yung coffee. And then, sa may ilalim niya, yung condensed milk. So, hahaluin natin siya. Ayan. Haluin lang natin siya. So, in order ko now, malamig. Kasi, bumibili naman kami ni Enzo ng kape sa umaga. So, nakakapag-hot coffee na kami. So, ito muna sa akin ngayon. Ayun na yung magiging itsura niya, guys. Diba? Let tong baso, no? And then, ito naman yung kay Enzo. Ako na magpapakita sa inyo, guys. Ang hirap kasi. Parang yun natin ilipat yung camera. Ito naman yung kay Enzo. Yung kay Enzo yung maganda. Sa kanya yung egg coffee. Yung egg coffee, guys. So, tignan nyo. Oh, diba? Ang ganda ng design, no? Ito coffee din tong nasa ibabaw. Tapos, ito yung pinaka-egg white yata ito. And then, ito yung pinaka-coffee. Hahaluin din mamaya. Ang ganda tignan nung kay Enzo. In all fairness. Ayan na, tumunog na. Sumakto tayo, guys. Hindi namin alam kung saan dadaan yung train. Dadaan yung train? Oo. At tignan natin kung gaano kami kalapit. Ito kasi yung release. And then tignan natin kung gaano tayo kalapit sa train. Saan ba dadaan? Hindi namin alam kung dito, sa kaliwa, o dito sa kanan. Ito na yung train, guys. Yan. Binibidyo rin ni Enzo. O, diba? Sana hindi mahagip yung ate. Grabe, ang lapit niya pala yung camera natin, ha? Ay, ang lapit niya. Ay! My gosh! Ang lapit pala talaga niya. Ay! Nakakaaliw, di ba? Having coffee while dumadaan yung train. Ang haba pala nitong train na to. Grabe, ang lapit niya pala. Feel na feel mo talaga siya. Ah, di ba? What an experience! Ayan! Grabe ang haba! Ano, tatakot ako, mahagip yung camera ni Enzo, yung cellphone niya. Ay, cellphone ko pa pala yung gamit niya. Ayan! Yay! Na-experience natin yung famous train dito sa Hanoi. Grabe yung feeling. Grabe, nakakaaliw. Ano siya, nakakaba kasi baka anytime mahagip yung camera mo, pati ikaw. Pero nakakatawa kasi grabe iba yung feelings talaga. Oo, kasi ang lapit-lapit mo lang pala talaga. Ramdam na ramdam mo yung niya, yung init, yung hangin. So after no experience natin sa pagdaan ng train, tikman na kaagad natin itong coffee natin. Akala mo naman may iba yung lasa, napaka-safe na naman nung in-order ko. Ay, naku. Basta Vietnamese coffee, panalo! Ito na, titikman natin yung egg coffee natin. Yeah, di ba? Grabe, ang ganda-ganda niya tingnan, no? Grabe yung yung presentation ng coffee. Tikman mo natin yung pinaka niya, egg. Masarap. Tapos ito naman yung pinaka gitna. Ay, matabang pa siya kasi siguro ito yung yung pinaka-tamis na dito sa pinaka-ilalim. Ayan, milk siguro ito, yung parang condensed, guys. Haluin na natin. Galing, no? Parang first time ko makatikim ng egg coffee na merong condensed sa ilalim. Kasi di ba guys, sinarayin din natin siya sa Hoi An. Iba yung doon, iba yung pagkaka-presentation niya. Okay?
Ayan, sarap. Iba yung lasa ng egg coffee dito, tsaka yung sa Hoi An. Grabe, no? Nag-effort talaga silang gawing kakaiba yung egg coffee nila dito. O tama yung timing namin, tumiming tayo, so hindi kami maghintay ng matagal. So ngayon, ang nangyari, na-experience na natin yung train, ma-enjoy na namin yung coffee namin. So matagal na kami rito mag-chill. Unlike kung nauna kami mag-coffee, tapos maghihintay pa kami sa train, di ba? How's the experience? Nakakaiba no experience dito, guys. Kasi nga, 'di ba? Meron naman tayong mga meron naman tayong mga railways sa Pilipinas, pero nga dito sa Hanoi, binigyan nila ng kakaibang twist yung railway nila. Yes, so kung naalala ninyo, last time na nandun tayo sa Hoi An, sinabi namin na di hamak naman na mas magaganda or mas malalaki yung mga river natin sa Pilipinas. Ang kaibahan lang kasi talaga sa Hanoi, imagine niyo yung simpleng river, pinaganda nila yung vibe, nilagyan nila maraming ilaw, tapos naglagay sila ng ganong activity, yung nagbo-boat kayo, naging romantic yung place. So napakinabangan for tourism. And then also, ito rin, guys, sa totoo lang, wala namang special dito sa release na to. But then again, ayan, tignan nyo naman, kung sa atin ito, sa totoo lang, wag namang gusto lang namin i-compare kasi gusto namin sabihin na ang laki ng potential ng Pilipinas. Kung sa atin to, di ba, nasa may mga trains, paano ko ba sasabihin? Yung mga bahay na yung basta alam nyo na yung ibig ko sabihin. Unlike ito, tignan nyo, nilagay nila as in parang business, maliit lang na business, tapos dinesign na nila. So kaya ang ganda niyang tignan. Naging sentro din siya ng tourism dito sa Hanoi. And let's face the reality, malaking bagay yung tourism. Kasi for example, ito, ang daming turistang pumupunta dito, nabubuhay yung business. Yeah. So yun lang naman yun. So that's why, yun yung maganda sa may Vietnam, yung mga simpleng bagay na gagawa nila na tourist attraction. Anything to add? Sobrang sarap ng taga ng egg coffee. Yes! Actually, hindi ko pa yan talaga titikman. Hindi ko talaga siya bet. Yes. May paalisan palang nagaganap dito. Pinaalis na lahat. Siguro tapos na. Meron lang time na pwede mag-stay dito. So, tara, let's. Thank you. Ayan. So, lahat pala, pinapaalis na kapag ganitong time. Anong oras na ba? It's 9:39. Bibigyan lang talaga tayo ng time. Siguro mga 30 minutes lang yun bago at pagkatapos dumaan ng train. And then pagkatapos nun, lahat na nung nakaupo dito sa may cafe, papaalisin na. Pumipito talaga yung mga pulis. Ganun talaga. So kaya, ang gawin natin, namnamin na natin yung paglakad dito sa release, di ba? Ayun, biglang lumilinis na, nawawala na yung mga tao dito. Ganun pala siya. So guys, next na tayo sa may St. Joseph Cathedral. So babalik lang tayo ulit sa may old quarters. Then based kay Google Map, maglalakad tayo ng 13 minutes. Yes, walkathon lang tayo. Sabi nga namin sa inyo ni Enzo, paulit-ulit namin sinasabi, mas na-enjoy namin to. And then nakisama yung panahon, hindi siya ngayon mainit, masyado, makulimlim. At tignan nyo yung lakad namin talaga, yung hindi nagmamadali, yung dinanamnam namin every moment. So, ganun din dito, talaga maririnig nyo. Bosina. Very India vibe din yung bosina. Yung bosina lang naman. So, tara, diba? Let's. Ayan, diba? Bosina talaga. And then, hindi ka nga makakadaan sa may sidewalk. Kasi nga yung sidewalk, puno na rin ng mga nakaparadang motor. So, imagine niyo dito talaga tayo dumadaan, After 13 minutes of walk, na-reach na natin ang St. Joseph Cathedral. Ayan. Sarado siya. Hindi pala talaga pwedeng pumasok sa loob niya. Hindi siya yung talagang simbahan na pwede kang mag-pray. Ayan. Ganda, no, guys? So, dito, syempre, kapag ka naghahanoy, isa yan sa mga pinipicturan. Ang daming tao. Ayan. Kasama rin siya sa may day tour. Kaya kung nakikita nyo, ayan, may mga nagdi-day tour, may kasamang mga tour guide. Of course, pictorial muna bago pumasok. Tignan natin, parang pwede naman palang pumasok. Let's see, sana bukas yung doon sa loob, no? Para makapag-pray tayo ng kaunti. Aralet. Nagbubukas pala talaga siya, ayan, Sa morning, 8 to 11. And then, sa hapon naman, 2 to 5 p.m. So, dito siya. Tara, pasok tayo.
Say a little prayer, ika nga. Ganda ng simbahan na to, oh. Tignan nyo, pakita namin sa inyo yung kulay niya. Ganda ng kulay niya, oh. Merong nagda-dark na black, and then merong parang grayish lang. Ayan, yung naghahalo talaga siya. Parang nagkukulay abo talaga siya. So guys, very strict sila pagdating sa pananamit. Etong nasa likuran natin, hindi siya pinapasok kasi naka-miniskirt siya. Although, nagpo-provide naman sila ng parang tapis, pero parang hindi niya bet. So tayo nagtanong tayo, ayan, naka-muscle shorts tayo and then naka-shorts, okay naman daw. So tara, akyat na tayo. Let's go, say a little prayer. So guys, tapos na tayo dito sa cathedral. Grabe guys, napakasolim sa loob. Tapos dagdagan pa nung medyo may pagkadim kasi sa loob guys, hindi nila masyado minuksan yung mga ilaw. Kaya nakadagdag siya ng mystery ng pinakasimbahan. O nga pala guys pwede nga pala mag-picture at saka mag-video. Siguro, huwag na talaga tayo magsalita para syempre, hindi tayo makaabala sa mga ibang nagdadasal. Kasi talaga yung mga tao na pupunta doon, mga nagdadasal kasi talaga sila. Yes, and of course, ilaan na lang din natin yun sa pagdarasal. Pwede kumuha ng photo, and then video for our remembrance. So kung gusto nyo rin namang ilagay sa IG nyo, or kung kahit sa ang social media accounts nyo, okay na din. Pero huwag natin kakalimutang mag-pray. Naupo muna tayo. Ito yung cathedral. Ganda niya, in all fairness. And syempre, ang nakagawayan natin, ito nag-people viewing. People viewing, tawag? Tourist sightseeing. Tourist sightseeing. Tignan-tignan lang natin yung mga kapwa natin tourist sa mga ganap nila. So guys, itry naman natin tong rickshaw. First time namin tong matatry dito sa Vietnam. So wala lang, punta tayo doon sa may parang war or military museum. And then experience na rin natin siya. So 100 VND. Good luck kay Kuya kung kakayanin niya kami. Kaway-kaway tayo. Oo, para kaming sinasagala guys. Papakita namin sa inyo. Very sagala yung dating natin. Try nating mangaway ng mangaway. Di ba? What an experience. Pero in fairness, ang bilis natin, ha? Ang galing. Ayan. Ay, wag ito. Mukhang medyo sila. Masungit. Charot! Mamili tayo ng medyo Nakakawayan. Yung kakawayan. Yung feeling natin, kakawayan din tayo. Para hindi naman tayo mapahiya. Ganda ng old quarter, guys, no? Ayan, At least dito niya tayo dinaan sa may loob. Para siguro iwas traffic. Pero mas konti makikita natin dito. Grabe, ang galing mag-drive ni Kuya. First time ulit. Ang dami naming first time ulit na na-experience. Masaya pala siya. Oo. Tapos mahangin. Ayan, ayun yung driver natin. Hello! Ay, mabait siya. Actually, nagsimula ng 200, naging 150, tapos naging 130 hanggang sa naging 100. Pero dagdagan natin. Ayan guys, lumabas na tayo. So eto, ang dami ng tao dito. Ayan. Woo! Ang saya. 11, magsasara na din yung museum. So ganun pala rito. Lagi palang nagsasara ng mga 11 kahit yung sa may cathedral, di ba? Ganun din. Ay! Diyos ko, ba yan? Muntik pa magsagsasin natin. Ayan. Let's go! Let's experience Vietnam at its finest. Ganun! Nararamdaman na namin. Mukhang malapit na kami. Actually, kapag nilakad siya, 18 minutes, no? 18 minutes. Oo. So baka hindi na kami umabot. Kapag naghintay pa kami ng 1 p.m., sayang ang oras. Ayan ang kaganapan dito sa Hanoi, Vietnam. Ayan. O, diba? Yung mga motorcycle, kung saan na lang sila sumusulpot. Magugulat kami, motorcycle na bigla sa harapan mo. So, yeah, minsan ganun, no? Same place, pero naiiba yung experience. So, ito yung hindi nabibili ng pera, guys. Yung experience na tatatak sa isip at puso mo. Isama mo na yung kaluluwa mo. Yun talaga, doon palang worth it na talaga yung pagta-travel. Lalo na kung talaga yung nanamnamin mo, yun talagang hindi ka naghahabol. Eto,
ito yung mafe-feel mo talaga. Guys, nakababa na tayo. Yan, 100 lang siningil sa atin. Pero syempre, kapag ka mababait, wala naman masyadong mawawala sa atin kung mag-tip tayo kahit pa 20-20. Kasi yung iba sinisingil sa atin, 200, 150. Tapos siya, pumayag siya ng 100. So, ayan na siya. And then, nakabili na rin kami ng ticket. Ang ticket ay 30 dong! Para let's! So guys, ganun dito ha. Hindi na sinasabi yung 30,000. Kumbaga, nagbaano na sila, nag-extract na sila ng zero. Nag-extract ng zero. Yun na lang, yung 30,000 dong, 30 dong lang siya sinasabi. Para lang hindi kayo malito. Kasi nga, milyones talaga dito. So tara, ngayon naman, ano naman tayo ng kaunti? History. Babasahan namin kayo ng history dito, guys. Nandito tayo sa The Hanoi Flag Tower. This is built from 1805 to 1812 under King Gia Long sa Nguyen Dynasty. Overall height niya ay 33.4 meters, comprising a 3-stage platform. So, tatlo pala yung platform niya. This is a national flag, flies atop the tower day and night since October 10th, 1954 until now. So yung flag pala na yan, gano'n na siyang katagal. It is classified by the Ministry of Culture and Information as National, Cultural, and Historic Relic in 1989. Paano namin nalaman ang aming napakaraming hanash? Dahil dito, ayan, basa-basa. Nakakatalino yung kunyari, alam na alam mo yung history. Isang ginawa natin, ako nag-take ng video, so yun, umupo, Binabasa ko history. Uy, pasensya, baka sabihin yung ginagawa namin. Hindi, ganito ko sa iyo, guys. Di ba, syempre, minsan may nagko-comment sa atin na, bigyan nyo naman kami ng history. Ang totoo kasi, ayaw naman kasi namin magmarunong. Na alam nyo yun, yung nabasa nyo lang sa Google, nabasa nyo lang dito, tapos babasahin namin siya sa inyo, or i-deliver namin siya sa inyo na kunwari, alam na alam namin. Kasi ang totoo, guys, hindi naman sa binibigyan namin, or gina-justify namin yung way namin mag-vlogging, ha. Yung history kasi, makikita nyo yan sa Google, mariresearch nyo yan. Pero yung experience mismo doon sa lugar, yun yung hindi natin mababasa. Yun yung gusto namin i-fulfill sa inyo. Yung parang kasama namin kayo. Yung pagdating nyo doon sa lugar na yun, alam nyo na kagad kung ano i-expect nyo, yung maganda at not so maganda. Diba? Para paghandaan nyo, or kayo na yung magdi-decide kung pupunta kayo doon sa lugar na yun. So yung history, mababasa naman yan sa Google. Ayun na nga, ayaw namin magkunwari na kunwari, alam na alam namin yung history, pero ang totoo, binabasa lang namin. At saka kasi nakakatakot kasi, di ba, magbigay ng minsan ng information, tapos yung based pala sa ibigay natin information, nagpasa pa natin yung maling information sa kanila. Yes! Sightseeing na lang tayo. Ito yung original na warship ng US nung gusto na nilang i-invade yung Vietnam noong 1954. Pero, napataob sila ng Vietnamese, guys. Ayan o, napabagsak nila to. And ngayon, nandito na sa museum nila. Diba? Nakaka-amaze lang, guys, no? Kapag ka naiisip natin yung naging war ng US at saka Vietnam, and then nanalo yung mga Vietnamese. Kasi that time, di ba, ang liit lang nung mga armas nila, yung resources nila, pero dahil sa diskarte, doon sila nanalo. Marami mga museum na magpapakita ng ganyan, guys, kung paano sila naghukay ng tunnels, ganyan, and then kung paano sila doon namuhay ng ganong katagal while merong giyera. So, nagpanalo talaga sa kanila that time yung pagkakaisa. And then yung resilience at syempre yung diskarte nga. Imagine US matatalo ng mga Vietnamese, di ba? So yun yung nakaka-amaze din sa may Vietnamese. And also, pagdating din sa may ekonomiya, guys, ha, not comparing again, pero di ba makikita nyo na yung Vietnamese ang bilis ngayon nung pag-arangkada nung economic nila. And pareho na rin, pati yung kanilang tourism. So yan, dito sa may Southeast Asian, makikita nyo, di ba, from zero sila. Ngayon, umaangat na talaga yung tourism nila. So ayan naman, clap-clap tayo dyan sa Vietnam. Guys, nandito na tayo sa may indoor museum. At syempre, nagtanong tayo kung pwedeng mag-video. Pwede daw. Guys, so tignan nyo, oh. Pati yung mga gamit nila, mga armas, oh, na itago nila. And then, may mga pictures na pala that time. Ito, actual pictures to, guys, oh. Kung paano nila pinaplano yung war that time. Ayan, diba? So, dito pa na sa mga pictures, parang ano na tayo, bumabalik tayo sa nakaraan. Ayan, lahat ng gamit nila na itago pa nila dito sa museum.
dito sa War Museum. Grabe yung mga baril pala dati. Ang liliit lang, guys. Oh. Talaga may mga pictures na pala dati. So dito pa lang, in a way, parang bumabalik na tayo kung ano ba yung nangyari sa giyera na yun. Ayan. Daming mga armas. Oh. Ay, may mga IDs pa dito. Oh. Diba? May mga pa-ID dyan. And then ito, yung mga armas nga na gamit nila. Ayan siya. Ito yung portrait ni President Ho Chi Minh. Ayan siya. Diba? Grabe, no? Naitago pa nila yan. And then ito pa, oh. Ang dami pang mga pictures dito. And then ito yung mga ganito, guys. Kahit hindi siya, kahit hindi siya nagsasalita or kahit ganyan lang siya, parang mafe-feel mo yung nakaraan sa mga ganito pa lang. Yung mga touching moments na ganito. Ito, nakakaano talaga siya, nakakaantig. Meron pa to. Ito pa, guys. So, oo, ayan. Kasi diba, pupunta na nga kasi sila sa may giyera. So, ayan, yung nanay nahalikan yung anak niya. Parang nagpapaalam na. Kasi syempre, hindi naman nila alam kung magiging matagumpay yung giyera. So, ayan. So, actually, marami dito, guys. Kaya marami kayong makikita rito sa may indoor museum. And then, ang entrance lang naman ay 30,000 dong. So, worth it naman siya. And then, ayun nga, nagpaalam naman kami kung pwede mag-pictures at mag-video, pwedeng-pwede. So guys, para mabigyan tayo ng idea sa diskarte ng mga Vietnamese. So makikita nyo dito, ito yung pinaka-war zone. Nandito sila sa may itaas. Ito yung mga soldiers. Pero, ito yun. Gumawa sila ng maraming tunnels. So ito yung hindi alam ng mga Americans. Ayan o guys, yun yung tunnel. Makikita nyo dyan. Ayan. So, ayan, nakapag-prepare sila, nakakakain sila, nakapag-imbak sila ng food. Tapos, ayan, ganyan yung naging diskarte nila. As in, sila lang yung kasya dyan. Yung mga Vietnamese. Ganyan yung naging diskarte nila, oh. Ayan, oh. Tapos ito, oh, nakagawa rin sila ng igiba ng tubig, guys, oh. Ayan. Diba? Sobrang galing ng mga Vietnamese sa diskarte. Yan ang nagpanalo sa kanila, guys. Yung diskarte talaga. So tara na, guys, tapos na tayo. So naririnig ko dun sa may tour guide nila, grabe pala talaga yung naging disiplina ng mga Vietnamese. Alam niyo ba, nagluluto sila that time na dapat walang usok. Naglalakad sila na dapat wala kang maririnig na yabag or tunog. Tapos nakakapagsalita sila ng walang sounds. As in, para lang silang yung nagsasign-sign, ganyan. So guys, kung kayo yung mga tipo ng tao na mahilig talaga sa history, mas maganda talaga na kumuha kayo ng tour guide. Kasi yung mga tour guide, sila yung mas may alam sa history ng isang lugar talaga. Yes, mas marami kayong matututunan, di ba? Kaya worth it din yung pagkuha ng tour guide. Every detail sasabihin talaga nila sa inyo at malalaman ninyo. Pero sa amin, na more on sightseeing, okay na to, basa-basa lang kami. And now, kain na tayo, grabe. Magto-12 na pala. Hindi namin namalayan yung oras. Ganun talaga, kapag nag-e-enjoy ka, kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo na talaga namamalayan yung oras. Ang nakakamalay, yung tiyan. Kumukulo na. Kumukulo na yung tiyan namin. Yan sabi, Enzo and Nel, tama na lakad, tama na sightseeing, kumain na tayo. So now, tara, hanap tayo ulit ng makakainan. Balik na tayo sa old quarters. Hi! Tara, kain na tayo. Ito isa sa mga na-miss din namin ni Enzo. Hi, Bibi! Hello, Bibi! Merong Bibi doon. So ito guys, yung na-miss namin. Yung para siyang turo-turo. Ayan. Tapos pipili ka lang ng pipili kung ano yung ulam na gusto ninyo. And then, tsaka nila pipresyohan. Ayan yun, guys. Pero ito yung nakakaloka, guys. Ano to? Uod. Uod. Ito ano to? Pigeon. Ha? Pigeon. Ay, kalapati to. So dito, pwede kayo rito pumili kung ano yung ulam na gusto niyo. So pili tayo ng safe na ulam. Doon tayo sa may pork, at saka mga prito-prito or gulay. Ayan, may gulay din dito. Guys, ito na yung food natin. Nakakaya mag-vlog, ang daming tao. So ito, pork siya. And then, meron ditong vegetables. Lahat to guys, 40 lang. Same thing with Enzo. Ganun din siya. Pork, and then vegetables.
Okay. 40 lang din. May pasabaw pa yan, guys. So, di ba? Ito talaga yung mga common na kainan dito sa Vietnam. So, let's eat na. Dito lang kami nasanay ng chopsticks, guys. Pero hindi pa rin naman ganun kagaling. Pork. Shop ng pork, guys. In fairness. Vegetable. Sarap. So ito, nakatipid kayo pagka nakahanap kayo ng mga ganito. Imagine, 40 lang to, guys. Decent meal. Bibi! Hello, Bibi! Hello! Hello, Bibi! Hello! Hello! Nakagiti siya, oh. I love you, Bibi! Ayan, isa sa may pinakamahirap labanan, yung pagkamiss namin sa bibi namin. Ay, Lord! Actually, nakakatuwa dito, yung mga abibi dito, nakalabas ng lahat. Tapos ano, ang liliit, wala pa kami ritong nakikita na malalaking breed ng mga aso. As in, maliliit talaga siya. So, kamusta yung kinain mo, Bes? Masarap na ano, busog. Yes, ang sarap ng baboy, no? Oh, grabe yung baboy. Para siyang ano, yempo na parang tusino. Tosino na parang binarbecue. Ganun yung lasa niya, hindi siya masyadong matamis. Ganun talaga siya. Tapos nakikita niyo naman talaga, yung servings talaga, ang daming rice. Tapos yung gulay, madami din. Yung baboy, medyo limited. So naalala ko tuloy, ayan na naman, nung nag-work kami, nagugulat sila, yung mga nagtitinda. Kasi ganun ang karami yung servings ng rice. Nagpapa-extra rice pa kami. Tapos diba, libre yung extra rice? Libre yung extra rice. Oo, libre yung extra rice. So ayan, so na-enjoy namin to dahil nagpaka-tourist kami this time. Ito nga yung mga hindi namin nagawa at hindi namin mga napuntahan kahit ilang beses na kami bumabalik sa Hanoi na finally now na-experience at nagawa na rin natin. So sana po na-enjoy ninyo itong nakakapagod na journey natin. Grabe, nakakatawa. Tuwing magdidikit kami ni Enzo, sabi kami, "Oy, Grabe. pareho ba yung itsura namin?" Kasi ang lagkit talaga eh. Okay. Para kami, Yung lapot ka, Oo. lapot ka lang nga sa sarili mo, didikit na yung lapot din. Kaya talaga pag nagdikit kami, ganyan yung itsura namin, bigla kami nagkakatigan. So anyways, nakaka-enjoy itong araw na to. And magkita-kita pa rin po tayo sa mga susunod pa nating Vietnam travel vlogs. Bye everyone! Mwah.